against VP Sara Duterte. Tingnan mo, ang daming crimes ngayon, ang daming mga uh, uh, betrayal ng tao, lalo na yung mga billions of pesos na ninakaw. And it's not only a fantasy. Talagang it could no longer be denied, yung mga ghost projects involving billions. Pero tingnan mo yung kanyang sinabi kagad, kalkalin niya ang salin ng Vice President. What's that? At saka yung confidential funds na 125 million. Wala man talagang, wala pang indication of graft and corruption. Ang issue lang dyan is whether or not there was a misuse. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon, mga reaction update. PH, hindi na ho ombudsman para sa taong bayan, kundi ombudsman kontra sa vice-presidente. Dito nga kasi mga ka-update, no? Sa pagiging ombudsman nito si Boying Rimula, hindi na ho siya magagamit ng ating mga kababayan bilang taga-protector nila. Magagamit lang ho siya ni Marcos. Makakagamit lang ho sa kanya ang Marcos administration laban kay VP Sara. 'Di ba? Imbis na imbestigahan etong bilyon-bilyon mga korupsyon ng mga kongresista, senador, ano pong uunahin niya? Bubulat-latin niya ho ang salin ni VP Sara, ang ari-arian, lahat ho ng pagmamay-ari netong si VP Sara. Yan po ang malaking katotohanan diyan. Niluklok bilang ombudsman etong si Rimula, hindi para sa taong bayan. Para siraan, banatan, i-impeach si VP Sara. 'Di ba? Kaya mga ka-update, lahat ho na nangyayari ngayon hindi po nila pwedeng isisi sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Tulad ng sinasabi ni Marcos Jr. Imbis na sisihin niya yung sarili niya dahil sa yung nakaluklok ngayon, binabanatan niya pa rin po itong si Pangulong Duterte na may mga anomalyang nakawan daw, corruption noong nakaluklok si Pangulong Duterte. Yan po, tama po ba yan na presidente ka? Isisisi mo yung mga katiwalian mo, yung panunungkulan mo bilang presidente sa past administration. Tama ho ba yun mga ka-update? Kaya itong pagluklok ni Bonjing Rimula dyan sa ombudsman, mahirap na po tayo ha. Mahihirapan na po tayong patalsikin, alamin, kilalanin yung mga sangkot dyan sa Ghost Project. Kasi nga mga ka-update, poprotektahan lang ho ni Rimula itong sila tambaluslos na haharap na nga sa ICI dahil ombudsman na ho siya. Diba? Kaya ngayon mga ka-update, ang ombudsman hindi na sa taong bayan, kundi kontra kay VP Sara. Kaya mga ka-update, pakinggan ho natin itong naging pahayag ng Professor of Political Law na si Attorney James Reserva patungkol dito sa pangungontra, paninira at pambabanat netong ombudsman na Bonjing Rimula na to laban kay VP Sara. Na ngayon naman kung ating bubulat-latin nga mga ka-update, etong anak ni Rimula may kaso. May kaso ang kanyang anak. Alam niyo po ba kung ano ang kaso? Mary Jane at drugs. Kaya hindi na ho nakakapagtaka na ang amo niya ay si Marcos Jr. Kasi sila rin ho yung gumagamit niyan. Yung mga bangag na kaya tignan nyo, maitim na yung ating bansa. Yung mga kakarating nating bansa ayaw na magpautang kasi nga sa matinding corruption. 'Di ba? Hindi naman ho magagawa ng isang normal na presidente yan kung hindi siya bumabatak. Kaya mga ka-update, pakinggan na ho natin ito para rekta na. Wala na hong paligoy-ligoy pa. At saka yung office na under the law, under the Constitution, na magtitingin kung may misuse pa ang Commission on Audit. Nandiyan pa rin yan Saka, sino pa talaga ang mayroong confidential funds na nakasuhan because of confidential funds? Wala talaga yan. I don't know how they are going to create a narrative, to invent a lie, just to bring down the Vice President. Isang magandang ideya ho ba na maging ombudsman o bagong ombudsman itong si dating Justice Secretary Boying Rimula? Disappointed but expected.
disappointed in the sense na parang nawawala yung requirements o inaasahan yung the principle behind creating the Office of the Ombudsman, yung requirement ng independence, yung probity, at saka professionalism. Ang nangyari ngayon, talagang ipinilit lahat ng mga pag-shortcut. They have violated all the rules sa ombudsman itself. Diba? We know yung mga cases sa ombudsman, it will take some time to be resolved kahit na yung mga simpleng cases. How much more for mga high crimes, saka ang dami namang respondents diyan. Conspiracy yun, yung kaso na file ni Senator Jaime Marcos, at saka subsequently si Mayor Pasti Duterte. So hindi yun basta-basta na ma-resolve kaagad. Assuming na-resolve yun, pero kailangan pa ng motion for reconsideration kasi normal man talaga yan before it becomes final. Ngayon, klaro ang motibo para lamang ma-cleared at saka maisama doon sa shortlist ng Judicial and Bar Council. That in itself, parang origin na yan, yung parang meron ng congenital error at saka paglapastangan ng ating prinsipyo, the spirit behind the creation of the Office of the Ombudsman. Opo. Gaano ho ba kapangyarihan o makapangyarihan ito pong ombudsman, attorney? Actually, itong ombudsman na principle, kinupya natin yan sa Scandinavian countries na parang the ultimate, yan ang pinaka-last na guardian natin. Kung may mga abuses ng ating mga high officials of the government, before, yung wala pang ombudsman, maghintay lang tayo ng eleksyon, saka maghintay tayo sa normal na process sa korte natin. Pero by the creation of the 1987 Constitution, kinupya yan to strengthen yung independence at saka yung parang protection ng tao. Kasi yung 1987 Constitution ay parang reaction yan sa mga abuses ng martial law regime under the 1973 Constitution. So, kaya ginawa yun parang freedom constitution kasi ang daming mga nilagay diyan na to strengthen people's rights and interests. So, isa diyan yung kinupya yung concept ng ombudsman. Yung ombudsman, hindi yan English word. That is an Scandinavian word. So, powerful talaga yan because it can investigate anything involving actions of public officials, even private persons in conspiracy with public officials. Hindi yan maghintay ng complaint. It can act motu proprio. So on its own. So ganyan ka-powerful yung ombudsman. At saka yung term of office niya ay fixed by law. Opo. And he cannot be removed except by impeachment. Opo. Attorney, alam po natin at alam po ninyo ito na ang isang ombudsman ay non-partisan po, isang independente na body. Dahil hindi po ito sakop ng executive, ng legislative o ng judiciary. Talagang nag-iisa po ito at wala pong pinapaboran. Sa tingin po ninyo, sa bagong ombudsman po ngayon, may kakayahan po ito na gawin po ang kanyang tungkulin bilang isang bagong ombudsman? Well, as long as a person is still alive, meron man sigurong yung chance of redemption. Kasi nothing is permanent in this world except change itself. Ang dami naman diyan. Kahit nasa Christian faith natin, yung si Saint Paul na dating persecutor ng mga Christians, on the road to Damascus na may biglang may light na it became him blind. So na-reform siya. He became
an ardent supporter of Christ. Yung mga may ganun, ang ibig kong sabihin, may mga posibilidad na yung ini-expect natin ay hindi pala siya ganun. Pero as of now, if we go by perception and reality as of now, talagang wala yan. Because tingnan mo lahat ng mga baga pa, all evidences point to a conclusion na hindi siya maging independent. Pinilit. Yan nga, pinilit. Oo. Saka with one single purpose. Hindi naman ito ombudsman for the people. Parang ombudsman ito against DP Sara Duterte. Tingnan mo, ang daming crimes ngayon, ang daming mga betrayal ng tao, lalo na yung mga billions of pesos na ninakaw. And it's not only a fantasy. Talagang it could no longer be denied yung mga ghost projects involving billions. Pero tingnan mo yung kanyang sinabi kagad, kalkalin niya ang salin ng Vice President. What's that? At saka yung confidential funds na 125 million. Wala man talagang, wala pang indication of graft and corruption. Ang issue lang dyan is whether or not there was a misuse. At saka yung office na under the law, under the Constitution, na magtitingin ko may misuse pa ang Commission on Audit. Nandiyan pa rin yan eh. Saka, sino pa talaga ang mayroong confidential funds na nakasuhan because of confidential funds? Wala talaga yan. I don't know how they are going to create a narrative, to invent a lie just to bring down the Vice President. Kung ganun po ang mangyayari, ay magiging selective po at masama po yata magiging imahe po noon, attorney, para sa isang bagong ombudsman kung tututukan o kung yan ba yung kanyang priority si VP Sara Duterte. Yun nga, parang we need to weaponize the office supposed to be for the people. We need weaponize it for political purposes. That is not good for our country. So, yun lang. Tao naman talaga ang mag-decide. If the people will just accept it as it is, then wala tayong magawa. Opo. Pero alin po ang mas mabigat na dapat tutukan o prioridad ng bagong ombudsman? Ito pong issue ng manumalyang flood control projects, yung mga opisyal ng gobyerno? Dapat lang. Hindi naman siguro yan parang itanong, kailangan pa bang itanong yan? Ganun ba? Yan talaga kasi that is a very grievous crime. Lahat ng ma-description yan, monumental corruption. Pera ng taong bayan napunta sa bulsa ng mga tiwaling mga opisyal. At saka sindikato ang gumawa diyan. Hindi yan pwede gawin lang ng mga contractors at saka yung mga DPWH officials. Nakita naman natin ang pattern diyan eh. So tingnan natin, nakita natin when the truth started to come out, may cover up agad, pinahinto yung Senate investigation. Simple man lang yan. Hindi man pwede mangyari yan kung walang budget o sino nag-approve ng budget. Yan mag-umpisa talaga ang problema nito. Pero ang problema, mga malalaking tao ang involved. So, now, the ombudsman, ngayon na point ay siyempre, amo na yung pumirma ng budget. So, paano tayo maka-expect ng totoo, sincero na solve talaga, prosecute nitong klaseng monumental crime committed against the Filipino people. Po, naitanong ko rin yun, attorney, dahil yung susunod na tanong, may kaugnayan po niyan, papaano may tapang ho ba isang bagong ombudsman kung sakali man na yung mga dawit po dito ay mga kaalyado po niya. Alam naman po natin na si dating Justice Secretary Boying Rimulya ay kilala po
mula sa executive at kaalyado po ng mga Marcos din. Sa tingin po ninyo, may tapang ho ba ang bagong ombudsman? Nahabulin po yung mga mas malaking tao, lalo na yung mga kaalyado po niya at baka possible na yung trail po na ito ay papunta po sa Malacanang. Alam mo, kung tapang lang pag-usapan, I would like to make it of record. I've been a fan of Boying Rimulya during the time of the deliberation yung sa ABS-CBN. Ang tapang niya kasama siya ni dating Congressman Dante Marcolita at si Congressman Pidiga Parsaga. I can remember it. Ang tapang ni Ombudsman Boying Rimulya, idol ko yan Ito ang magagaling na public servant. Yung tapang may tapang. Pero kung ang tapang natin ay selective, saka tapang ka para to bring down a political enemy, hindi tapang para sa kabutihan ng mamamayang Pilipino, that's another story, Sir Jade. Opo. May mga nagsasabi, wala bang conflict ho ba sa ganung pamamaraan na ang bagong ombudsman ay pinili, inappoint po ng Pangulong Bongbong Marcos, considering na nga po, batay sa ating konstitusyon, ay isang independente ang ombudsman? Alam mo, yung pag-appoint ay prerogative yan ng presidente. The only mechanism diyan yung checks and balances. Merong body na mag-limit sa ganong kapangyarihan. Now, when it comes to appointment of judicial officers, like the Supreme Court justices, mga Court of Appeals justices, mga judges, at saka ombudsman, hindi sila dumadaan sa Commission on Appointments. Dadaan sila sa Judicial and Bar Council. Isang innovation din yan na created by the Constitution na parang check ng presidential power to appoint this type of officials. That the president can only appoint those who were mentioned or included in the list submitted by the Judicial and Bar Council, na may proseso din how to may deliberation din sila, yung may bidding process din kung sino kanilang i-recommend. Ideally, maganda yan kasi kung dadaan sila sa Commission on Appointments just like in the 1935 Constitution, maging politicized yung kanilang appointment dahil siyempre they will kowtow or they will accommodate the demands of the political actors. Ngayon, para to insulate these types of officials from political pressure, kaya nga kinikreate itong Judicial and Bar Council. Pero sa nangyayari ngayon, very discouraging kasi sa Judicial and Bar Council, mayroong regular members dyan at saka mayroong appointed by the President. Yung regular, for a fixed term yan, pero ang regular members dyan ay mga political officials, except the Chief Justice who acts as the chairperson, ex-officio chairperson. Ang chairman dyan, ang Chief Justice, Vice Chair, Department of Justice, at saka representative ng Congress, meaning House at saka Senate. Now, sa House ngayon, si Luistro. Sa Senate, si Pangilinan. Pagkatapos dyan, may mga regular appointments. Now, itong mga regular appointments coming from the academe, private sector, mayroon din retired Justice of the Supreme Court, at saka mayroong representative from the IBP. Now, the concept is very nice, but magbotohan sila. Siyempre, kung mayroong ipopose ang presidente, marami ng boto ang makuha yung kanyang manok dahil
may DOJ secretary. In that case, si Ombudsman Boy Rimulya ay parang did not participate. Nakita ko yung result ng shortlist. Pero yung sina Luis Cruz na Pangilinan nakasama ng majority ngayon, you would expect na they will really follow kung ano yung gusto ng presidente. At saka ito mga appointed by the president. So, parang politicized pa rin. Kaya nga, yung mga judges na mag-appoint, instead na ma-insulate ito sa political pressure, alam na nila kung saan sila lalapit. So, may politika pa rin. So, ngayon, ang ombudsman, nakita natin, politicized talaga. Saka, parang, ito naman ang nakita natin na unintended consequences sa supposed to be an ideal body that would make the ombudsman as an independent office. Ito nangyari ngayon is parang slap ito at saka parang argument ito na hindi pala nag-work itong concept na Judicial and Bar Council kasi pwede palang mamanipulate. Ito ang parang observation ngayon. Opo. Meron ding mga obserbasyon na possible ho ba na makikinabang o hindi makikinabang ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Once na siya po ay matapos po ang kanyang termino? Nangyari yan kay dating President Gloria Macapagal Arroyo. So, she was so very unpopular at the time when he was about to exit. So, madami siyang kaso na hinaharap, yung mga GTE scandal, yung mga sweepstakes, yung mga fertilizer scam. So what she did, she appointed the then Ombudsman, Mercedes Gutierrez. So the perception doon ay parang protection. So na tapos yung termino ni GMA, pumalit yun si Pinoy. Ang nangyari, mayroong impeachment na move doon sa House. So, siyempre, si Pinoy naman ang presidente noon. So, nag-iiba ang hangin sa politika. So, dating mga kalyado ni President GMA, lumipat na. So, ngayon, ang ginawa ni Gutierrez, instead of fighting it out with the impeachment, she quietly resigned.